What's up, Madlang people? I am here with Hernan Kamamas. So, he will be doing interview. English talaga. So, ayun guys, interviewin niya ako dahil naging interested siya sa story kung paano ako mag-apply dito sa Canada. Alright, so yun nga guys. In this video today, I am here with Marvin. So, binulabog ko siya. So, binulabog ko siya para magbigay ng tips and information sa inyo kung paano siya na-qualified sa pag-apply punta sa Canada. Bago yung kwento, bali siguro lahat na nakarating dito masasabi kong blessed. Pero siguro ako ay more blessed kasi nag-apply ako, wala akong mga kulang ng requirements. Ultimo kahit IELTS, wala pa akong passport that time. And ang pinanghawakan ko lang talaga yung COE na bigay ng boss ko. So unang sa lahat, salamat din ako sa boss ko, sa agency. So, ano pa? So, sige ka muna. So anyway, bago yan muna no, kung bago ka lang dito sa video to, you may give it a thumbs up, subscribe, like, and share. Like and subscribe, idol. So yun nga guys, kasi nakapag-usap kami ni Marvin sa trabaho about sa experience niya kung paano siya nakarating dito. Anyway, unang-una, magpapasalamat muna ako sa iyo, Bro Marvin, no? Okay. Sa pagbigay ng time sa akin para i-share yung experience mo sa pag-apply sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Yes. So, unang-una, sino ba si Marvin? Ang apelyido mo? Morality. Marvin to. Araw-araw tayo nagkikita idol, di mo ako. Ang dami si Marvin yan eh. So, unang-una, sino ba si Marvin Moralita sa Pilipinas? Oh, ayun guys, siguro may mga ilan sa inyo nakakaalam nito. Nagtrabaho po ako sa Farmers Cubao. Bali po kay Madam Luz, kung kilala niyo po yun, Madam Luz Fresno. So, bali, ayun po yung ginamit kong location, pero doon ako sa pwesto nila sa Marikina at saka sa pwesto ng kanyang mister na si Boss Don. Kumbaga, yan yung employer mo at ang trabaho niya sa palengke ka as palengke butcher yun. Palengke butcher, talatastas. Yun. Pero since na mag-asawa naman sila, doon ko inano yung sa store ng Farmers Cubao. Pero so yun guys, si Marvin Moralita isa siyang palengke butcher, no? So sa mga palengke butcher dyan na may problema sa SS contribution, ayan, gayahin niyo si Marvin, no? Sa palengke siya nagtatrabaho pero pinalad siya makarating ng Canada. Kaya yung mga sa palengke dyan, huwag kayong mawalang pag-asa. dati nga, balita ko nga, hindi daw sila tumatanggap ng palengke. Di ba? Pero ngayon, accepted na nila. Sa hirap maghanap ng butcher. So yun guys, no? Palengke butcher na kapag Canada. Marami ng palengke butcher dito na nakarating ng Canada. Yes. At hopefully marami pang dumating. So apply na guys. So, ito, kwento ko kung paano ako nag-apply dito sa Canada. So, way back 2018, I was freshly graduated in senior high. Naghanap na ako ng trabaho, sabi ko, Saan lugar yan? Saan lugar? Antipolo City. Sa Antipolo, okay. So, fresh graduate ako ng senior high school. That time, working student ako. Then, after ng senior high, naisip ko sa sarili ko, hindi ko kayang pag-aralin ng sarili ko sa college, which is na, yung course ko na kasi mahal, which is engineering. So, Engineer ka pala? Okay. ayun ang course ko talaga nung bata pa ako. Hindi pinalad. Okay. Wala naman tayong pera. So, ayun guys, sumubok akong mag-apply mga abroad. Sa South Korea, sinubukan ko, and dito nga sa Canada. Sa South Korea, ongoing na sana ako doon. Nag-aaral na ako ng language ng Korea. And nung nakita ko yung poster ng Antipolo Job Fair sa City Hall, tungkol nga dito sa Canada, sinubukan ko lang. So ayun, pinalad ako na isa lang sa interview at nakapasa. Pero by that time, may experience ka na ba as butcher sa pag-apply mo? 2018, working student ako doon since 2014. Parang 2014, siyempre parang... So you mean to say, meron ka ng 3 years experience with no gap? Mga sinasabi nila. Ganun, working student ako, full time ako na. So aware ka na rin noon time na yun na hindi man yung butcher's job sa Canada or nag-try ka lang talaga? Totally guys, maniwala kayo sa hindi, wala po akong alam na malaki ang trade pala ng trabaho dito na ganito sa Canada. Kasi nga, ano ba naman na hindi ko naman talaga alam sa kung may mga ganito palang trabaho dito. So nalaman ko na lang nung nakapasa na ako sa interview, marami palang lalo na yung sumali ako ng page ng Field Butcher, marami pala talaga nag-apply. So ayun, napaka-blessed kasi nung that time,
wala pa akong IELTS. Una sa lahat, magpapasalamat din ako kay Miss Joby na pinayagan niya ako isa lang sa employer's interview. Kahit wala kang mga curricular Kaya requirements. wala akong requirements. So, nakiusap ako kay Miss Joby na that time, kung okay lang isa lang ako sa interview, tapos kung makapasa, Oo. tsaka na ako mag-IELTS. And regarding pala sa SSS, wala rin akong SSS noon. Oh, yun. Importante yun. Ang SSS. So, sabi ko lang kay Miss Joby, ang mapanghawakan ko lang, COE ko na pirmado ng mga boss ko, yung Deputized Meat Inspector ng lugar namin. Kasi sabi ko that time, working student nga naman ako, hindi ko kayang magulog na ng SSS. You know? Okay. So, ano yung mga sinabit mong mga requirements despite na wala kang SSS contribution? Certificate of employment lang, tsaka payslip, mga ganun. Yun lang talaga. Kahit nga, yun, payslip at tsaka COE lang talagang, ayun lang talaga guys yung pinanghawakan ko nun. Tapos kahit nga NC2, wala pa ako nun. Oh. Bali, nag-NC2 pala ako sa Antipolo, The Rising Sun. Shoutout sa inyo dyan. First batch po kami. Nag-aaral ka doon sa The Rising Sun. First batch kami ng Antipolo campus. Antipolo batch. No? May bayad dyan pag ano ka doon? Hindi. Hindi, that time, kami, tawag doon? Scholar. Scholar, yun. Scholar. TESDA? Yung TESDA. Ayun. So, Yeah. So guys, ito para, di po ito para magkaroon ng content si Hernan, si Idol, Kamama. Pinasa ko sa kanya yung mga requirements ko na which is na nakapasa na ako ng employees interview noon. June 2018 ako nakapasa. Then yung mga requirements ko yung pagkatapos na noon, mga September, yung passport ko August, ang IELTS ko September, ang NC2 ko September din yata. Ganun. Papakita din ni Hernan yun mamaya. ipopost ko na lang sa screen, no? So, yun nga, no? Narinig naman ninyo yung senior na information ni Brother Marvin. So, Marvin, maraming kasi nagtatanong sa akin kung ano nga bang gagawin nila just in case na walang SS contribution. Maaari mo bang bigyan sila ng tips and ideas kung ano mga posible nilang gawin para... So, gaya nga ng sabi ko, that time sabi ko kay Miss Joby, kaya nga sabi ko, napaka-bless ko rin kasi pinayagan ako ni Miss Joby ni Sala sa interview. Kahit walang-wala kang Kahit dala. wala akong mga Kumbaga, nag-try ka lang talaga ako. na ano, kung baka sakali lang. Baka sakali lang talaga. Kasi wala nga relatives dito, di ba? Parang ganun, wala akong trades. So, ganun guys. Habang maaga guys, subukan nyo na po mag-apply. So, mga kasabay ko na yung first interview na June 2018 na hindi pinalad, mag-apply po ulit kayo kasi marami na kailangan dito. Maraming kailangan. Continuous hiring, di ba? Continuous hiring. Dahil na ngayon na may sister company sila sa US, baka sakali doon kayo pala rin. So may possibilities na magkakaroon ng malaking big recruitment na mangyayari para Sa tingin- i-deploy para dito, no? Tingin naman natin yun Idol kasi Oo. nag-aanap nga rin naman sila, nakikita naman natin sa poster ng Idol. Oh, so under magsaysay ka, di ba? Hindi ka talaga hiningan ni magsaysay ng ano, kahit affidavit of ano, na mayroon kang trabaho about sa wala kang SSS. Si Miss Jessica yung nag-ano sa akin noon, nagtanong na ganyan, sabi ko, okay po Miss Jessica. Una, tinanong yung Miss Jessica ba't wala nga akong SSS. Ngayon, ang paliwanag ko nga kay Miss Jessica na ganito, Miss Jessica, mapangawaan ko lang yung aking COE, permado ng mga boss ko, ng ano. Kasi that time kasi, sabi ko Miss Jessica, working student po ako, nag-aaral po ako sa sarili. Pinaparal ko po sa sarili ko, ganun, dahil nga sa hirap ng buhay natin. And sa late ng sahod na, hindi naman maliit, itong sakto lang sa pag-aaral din. Kasi sa private din po ako nag-aaral senior high sa Fatima Antipolo campus. Campus. So yun guys, narinig ninyo yung explanation niya. Pero inform ko lang din kayo na hindi ganun lahat ng agency ay ganun kaluwag, no? Nakailang taon ka na rito sa Canada? 2018 ako nakapasa ng employers. Dahil nga wala akong mga requirements, medyo na late ako. Na-deploy ako March 2020 before lockdown last year. So ngayon ay 13 months or magpo-14 months na. How about sa IELTS naman? So hindi ka naman nahirapan sa pag-take ng IELTS? Kasi yung mga ibang mga kabaro natin parang pinanghinaan ba ng loob pag nakarinig ng IELTS? English. So ano masasabi mo about sa IELTS? Mahirap Guys, pa? yung IELTS naman kasi gaya din sa akin. Sabi ko nga, ever since count nga, dahil nga sa hirap ng buhay natin sa Pinas. That time, sabi ko nga, di ako mag-IELTS kung hindi ako makakapasa sa interview. So, nung nakapasa ako, iniisip ko agad yung gastos ng IELTS, 12K.
At tapos kung mag-aaral ka pa ng review, nasa 5K din yata yun, hindi ako nagkakamali. 5K. Sayang naman, ang isip ko nun, sayang naman. Ang ginawa ko, self-study lang, aral lang mabuti, ganun. Parang kang nag-aaral ng school. So hindi ka nag-undergo ng mga Hindi IELTS ako, training school? training school kasi nanginayang ako sa oras at sa gastos. Yun no. So madali lang naman, di ba? Kung talagang may pursige ka, no? Porsigido ka, madali lang. Kasi andun yung kaba, pagkakausapin nga, English nga naman, di ba? Kasi iba pinanghinaan ng... So yung IELTS ko nga, Ayun guys, ini-encourage kayo ni Marvin para huwag kayong panghinaan ng loob pagdating sa requirements ng IELTS, no? Kasi very important yan dito pagdating sa sa Canada para masanay ka kung paano ka makipag-interact sa mga tao. kahit yung mga basic English lang naman kasi, kumbaga, di naman sana, sa dami rin kasi ng Pinoy dito, alangan naman mag-i-Englishan pa tayo. Kumbaga pag may mga puti din naman, mga puti na, o kaya mga employers na kumakasabi, siyempre kailangan ng English. Ganun. Pero kahit tayo na makaramihan dito Pinoy, kaya di ka ma-OP. So aside sa sa experience mo, mayroon ka pang training na in-attend yung sinasabi mo kanina ng The Rising Sun. Ayun, yung TESDA Butcher. Yan. Test the butchery. Butcher eh. Kasi requirements nga din naman, so nag-apply agad ako, naghanap agad ako. Ganun. So pinagsabay mo yun? Nung nag-work ka tapos nag-training ka doon? Sabay. Okay. Bali, Paano in case na hindi sila scholar ng TESDA? Makaka-avail ba sila ng ganung course? May bayad na. Ang pagkakalam ko kasi, pagka hindi scholar na TESDA, nasa 20K yata or above ang bayad. 20 to 25. Ang pagkakalala ko lang po hindi po ako sigurado. So yun guys, sa mga walang experience dyan at sa mga interesado na matuto or gusto mag-training, ano yung school na pinag-trainingan mo? Ay, The Rising Sun, sa mga malapit sa Antipolo, Sumulong Highway, Antipolo City. Yun. Yan, first batch po kami nun. Shoutout din sa mga kabatch ko doon. So, Yung pwede dalawa din- din pala, malapit na sumunod dito sa Canada. Bali sa Canistoga, Sa Conestoga sa... Canistoga sila. Anong magsaysay din? Hindi, ibang agency pero at least dito pa rin sa Canada. Oh, at least Nakalimutan yun. ko yung agency nila eh. So yun guys, hindi lang naman magsaysay yung nagpapalis ng ng... Napapuntang Canada. Oo, aplikante papuntang Canada. Marami dyan. Hanap lang kayo ng Pero mga legit ang agency kasi namin is si Magsay at si ISO. para sa highlight. Oo, para kay highlight yun. Pero kung interesado kayo sa iba, panoorin niyo po yung ibang video ko. Naka-indicate po doon lahat ng mga agency na pwede nyo applyan papuntang Canada. Yun. Na legit at walang placement fee. So yun guys, talaga namang truly blessed tong si Marvin kasi sino mag-aakalang walang requirements ay makukonsider na i-qualified siya ng agency and din ni Highlight, no? So, kung iniisip nyo na kayo, wala rin kayong requirements, pero wag po nating iasa dahil sa si Marvin ay natanggap dahil sa ganung Ganon din. napaka-rare lamang ng ganyang pagkakataon at chance no na yun nga, ma-qualified siya kahit walang Pero i-try nyo pa rin, walang mawawala. So, shoutout nga po kay Miss Joby, paulit po. At Yun, thank you po sa shoutout. chance na binigay ni Miss Joby. Ayun no. Sa Magsaysay. Thank you. Okay, so yan naman po today guys. I hope nakapulot kayo ng idea at saka tips kung ano mga gagawin ninyo. Tulad nga ng sinabi ni Marvin kanina, wala siyang SS contribution, no? So, ang mga sinabi niya lang nag-documents is yung Employment. Certificate of Employment, ID na nga pa. Ay, hindi meron ako ID. IDs, payslip, Ganun. yun no. So, kung sa ISO man kayo guys mag-apply, maaari po kayo mag-provide ng affidavit kung wala po kayong SSS. SSS contribution na 3 years, no? Kung tatanungin niyo kung ano affidavit yung dapat ninyong ipagawa, ay yung affidavit na kayo po ay nagtatrabaho sa isang meat shop na hindi po kayo hinuhulugan ng SSS at ipa-notarize po niyo to sa lawyer para lang ma-grant na talagang kayo ay certified butcher ng kampaning pinapasukan ninyo na hindi nagkakaltos ng SSS. So, ano masasabi mo? May masasabi Tungkol ka sa ganun, sa affidavit, try nyo lang din kasi meron nagchat-chat sa akin na ganun, hiningihan na lang ng ISO, sa ISO siya nag-apply. Hingan siya ng affidavit na lang. Hihingihan na lang daw siya ng affidavit kung talagang siya ganun. Yun. So wala pa ako ngayon, hihingihan ko pa siya ng update kung kailan ang interview niya. Kasi isasalang din yata siya. Hopefully. So yun guys, no? Yan lamang po today.
So, kung nagustuhan man ninyo yung video to, ay isubscribe nyo naman po yung video ko. Ay, yung channel ko. Like, share, and subscribe. At saka kung may katanungan kayo, pwede nyo po ako i-PM. So, yun. PM sa Messenger or... Hindi po ako nangako lahat ay masasagot ko dahil gaya nga ng before din ako makaalis, ang dami nagchat-chat, ilan lang po na-reply ko dahil busy rin sa trabaho. Wag po sanang magsama ang loob natin. Wag magtampo. Wag magtampo. Hanggat kaya kong replyan po pagka may bakating oras, replyan ko po. So, yun guys. So, maraming salamat. God bless. Bye-bye! Bye. Sorry, it's DJ.